Ang maliliit na paa ni Suster Amelia ay halos hindi na lumalapat sa lupa habang tinatahak niya ang pasilyo. Bawat pagpitik ng orasan mula sa lumang kampanaryo ay parang martilyong dumadagundong sa kanyang dibdib. Kailangan niyang hanapin si Madre Elena, kailangan niyang sabihin sa kanya, walang sinuman ang maniniwala rito. Nagulantang ang katahimikan ng kumbentong Santa Clara de Maligaya sa isang sigaw. Hindi ito sigaw ng tuwa o ng takot mula sa isang biglaang lindol. Ito ay sigaw ng isang bagay na mas malalim, mas nakakagulo, isang sigaw na nagpapahiwatig ng pagguho ng lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ang sigaw na iyon ay nagmula kay Suster Amelia, sa mismong gitna ng hardin ng mga halamang gamot. Nakita niya si Suster Isabel, ang kanyang matalik na kaibigan na nakaluhod sa lupa, nanginginig, habang ang mga labi nito ay namumutla at pinagpapawisan. "Suster Isabel, anong nangyayari sa iyo?" bulong ni Suster Amelia, halos hindi makahinga. Ngunit bago pa siya makalapit, bumagsak si Suster Isabel. Mahinang tunog lamang, parang dahong nalaglag, ngunit sa pandinig ni Suster Amelia, ito ay parang pagbagsak ng buong mundo. Lumuhod siya at doon niya nakita isang bagay sa tiyan ni Suster Isabel, isang hindi maipaliwanag na umbok na hindi kailanman dapat naroon sa isang madre. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang hinawakan ang damit ni Isabel. At doon, sa ilalim ng puting tela, ay may tumutulak, isang bagay na buhay. Hindi ito maaaring mangyari. Isang madre sa isang kumbento, nagkaroon ng lamig na gumapang sa buong katawan ni Suster Amelia, mas matindi pa sa hamog ng umaga. Ang buong buhay niya sa loob ng kumbento, ang kanyang panata, ang kanyang pananampalataya, ay tila niyayanig sa pinakasaligan nito. Paano? Bakit? Ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagdudulot ng panlulumo at pagkabigla na hindi niya kailanman inakalang mararanasan. Ang payapang mundo na kanyang kinagisnan ay biglang nabalutan ng isang madilim na ulap ng misteryo at takot. Si Madre Elena Ramirez ay nakaupo sa kanyang opisina, subukang magbasa ng mga sulat na dumating mula sa obispo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. May mali, ramdam niya ito sa hangin, sa mga bulungan ng mga madre, sa pagtaas ng boses ni Suster Amelia kanina. Ang kumbentong Santa Clara de Maligaya ay isang kanlungan ng kapayapaan sa loob ng maraming henerasyon. Ngayon, tila may isang bagay na pumunit sa manipis na tabing ng kanilang tahimik na buhay. May kumatok ng mariin sa kanyang pinto. Si Suster Carmen iyon, ang matanda at matikas na madre na dating nurse. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha na bihirang makita. "Madre Elena," anito, halos pabulong. Si Suster Amelia ay nagtatago sa kanyang selda at si Suster Isabel, "Kailangan mong makita." Naglakad sila patungo sa silid ni Suster Isabel. Ang amoy ng Vicks at menthol ay bumalot sa hangin at doon nakahiga si Suster Isabel na mukhang maputla at nanghihina. Ngunit hindi iyon ang nagpakaba kay Madre Elena. Ito ay ang palihim na tingin ng ibang mga madre, ang mga bulungan na parang kaluskos ng tuyong dahon at ang kakaibang pag-iwas ng tingin ng ilan. "Ano ang nangyari, Suster Isabel?" tanong ni Madre Elena. Ang kanyang boses ay kalmado kahit na ang kanyang puso ay kumakabog. "Masama po ang pakiramdam ko, Madre," sagot ni Isabel. Pilit nang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tiningnan ni Suster Carmen si Madre Elena. Sa isang iglap, nagkaintindihan sila. Hindi lang masamang pakiramdam, may mas malalim. Kinabukasan, lumaganap ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Hindi lamang si Suster Isabel,
Dalawa pang madre ang nagsisimula ring makaranas ng mga kakaibang sintomas, pagkahilo, pagsusuka, at isang hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanilang mga katawan. Nagkaroon ng pagkabigla, pagkalito, at isang malalim na galit na kumalat sa buong kumbento. Papaano ito nangyari? Bulong ng isang madre. Isang sumpa ba ito o isang milagro, sabi ng isa pa. Ngunit ang karamihan ay may isang tanong lamang, isang tanong na nagpaparamdam sa lahat ng kahihiyan at takot. Paano nagkaroon ng gulo sa isang banal na lugar? Ang balita ay hindi nagtagal at umabot sa labas ng mga pader ng kumbento. Hindi nagtagal, isang kotse na may itim na tint ang pumasok sa bakuran. Lumabas si Obispo Leandro Zamora kasama ang kanyang dalawang katulong. Ang kanyang presensya ay malakas, parang isang malaking anino na bumabalot sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, isang kinang na hindi nabasa ni Madre Elena. Madre Elena, bati ni Obispo Zamora, ang kanyang boses ay malakas at may autoridad. Narinig ko ang nakakagulat na balita tungkol sa inyong kumbento. Isang malaking eskandalo ito para sa simbahan. Nakatayo si Madre Elena ng tuwid, subukang hindi manginig. Obispo, mayroong malaking pagkakamali dito. Ang aming mga madre ay inosente. Ngumiti si Obispo Zamora, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inosente? Sa harap ng ganoong katibayan, Madre Elena, mga palatandaan ng pagdadalang tao sa loob ng isang sagradong institusyon. Ito ay isang paglapastangan sa inyong mga panata, sa inyong bukasyon. Ang mga salita niya ay matatalim, parang latigo na humahagupit sa likod. Naramdaman ni Madre Elena ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niyang may masamang mangyayari. Wala kaming ginawang masama, sigaw ni Sister Amelia na lumabas sa likod ng grupo ng mga madre. Ang kanyang mga mata ay namumula. May dahilan ito, may nagawa si Obispo Zamora. Tiningnan siya ni Obispo Zamora ng matalim. Tahimik, Sister. Huwag kang magsabi ng mga kasinungalingan laban sa isang alagad ng Diyos. Ngunit Obispo, simulan ni Madre Elena. Madre Elena, putol ni Obispo Zamora, ang kanyang boses ay naging mas malamig. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na problema sa loob ng kumbentong Santa Clara. Bilang pinuno ng diocesis, tungkulin kong panatilihin ang integridad ng simbahan. Napakasakit ng bawat salita. Ramdam ni Madre Elena ang bigat ng tingin ng lahat. Ang mga madre ay nakayuko, ang ilan ay umiiyak na. Ang kawalan ng pag-asa ay tila kumakalat sa bawat sulok ng Tuvien. Hindi niya gustong maging ganito. Hindi niya gustong makita ang mga anak niya sa pananampalataya na nagdurusa. Pagkatapos ng maikling pagtatalumpati, tumalikod si Obispo Zamora at tiningnan ang mga madre, lalo na si Sister Isabel. Ang kanyang mga mata ay mayroong halo ng paghatol at kasiyahan. Para sa kapakanan ng pagpapanatili ng moralidad at pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko, anunsyo niya, malakas at malinaw, magpapadala ako ng isang espesyal na komite ng investigasyon mula sa Korte Eklesiastikal dito sa Santa Clara. Magkakaroon ng masusing pagsisiyasat. Nagkaroon ng bulong-bulungan. Ang isang komite mula sa Korte Eklesiastikal ay nangangahulugang seryosong problema. At tandaan, patuloy ni Obispo Zamora, ang kanyang boses ay bumaba, ngunit ang kanyang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo. Anumang madre na matutuklasang lumabag sa kanyang mga panata ay hindi lamang ititiwalag sa kumbento, kundi ititiwalag din sa banal na simbahan habang buhay. Ibig sabihin, wala na siyang karapatang tawaging madre o anumang banal na pamagat kailanman.
Ang huling mga salita ay nag-iwan ng isang malamig na takot sa puso ni Madre Elena. Hindi lamang reputasyon, hindi lamang pagpapaalis. Ito ay isang permanenteng pagwawaksi, isang pagkakait ng kanilang kaluluwa at lugar sa harap ng Diyos. Tiningnan niya si Sister Isabel na nanginginig sa takot at naramdaman niya ang isang matinding galit na umakyat mula sa kanyang kaibuturan. Hindi niya hahayaan ito. Ang bawat tibok ng puso ni Sister Isabel ay parang kampanang nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Ang amoy ng santan na nagmumula sa hardin ay dati nagdadala ng kapayapaan, ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding pagkahilo. Nakahiga siya sa kanyang selda, ang puting dingding ay tila lalong humihigpit, sinasakal siya ng kahihiyan at takot. Ang mga salita ni Obispo Zamora, ang kanyang matalim na tingin ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isip. Paglapastangan, paglabag sa panata, ititiwalag, habang buhay. Napakuyom ang kanyang kamao sa kumot. Hindi lang ang obispo ang naghuhusga, ang kanyang sariling katawan ay tila naging isang traidor. Nagpapakita ng mga palatandaang hindi dapat naroroon, mga palatandaang sumasalungat sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang kanyang tiyan, ang umbok na nagsisimulang lumitaw, parang isang paalala ng kanyang kinatatakutan. Hinawakan niya ito, nanginginig ang mga daliri. Hindi ito maaari. Isang madre na nagdadalang tao, isang bagay na hindi kayang unawain, isang sumpa na bumabalot sa kanya. Dumating ang pagkahilo, kasama ang mainit na pakiramdam ng suka na umaakyat sa kanyang lalamunan. Tumakbo siya sa palikuran at doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang kinain. Ang bawat pagduwal ay hindi lang pisikal na sakit, kundi isang emosyonal na pagdudusa, isang paglilinis na hindi kailanman naglilinis ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at habang nakasandal sa malamig na pader, bumalik ang mga imahe na matagal na niyang sinubukang ibaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Naroon siya sa isang maliit, maalikabok na ward ng San Benito Charity Hospital. Sariwa pa siya noon, isang batang nurse na punong-puno ng pangarap na makatulong sa mga kapuspalad. Ang mga pasyente ay karaniwang mahihirap, walang kakayahang magbayad para sa sapat na gamot. Ngunit may isang tao ang nangako ng pag-asa, si Padre Zamora. Siya noon, bago maging obispo, isang padre na may matamis na ngiti. Ang kanyang mga mata ay laging tila nangungusap ng kabutihan. Isabel, ang agham ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos, sabi niya noon, habang ipinapaliwanag ang isang bagong pag-aaral na kasalukuyan niyang isinasagawa sa mga pasyente. Kailangan lang nating maging matapang na tuklasin ang mga hangganan. Sa simula, tila makatao ang kanyang mga proyekto, mga suplementong bitamina, bagong formula ng gamot para sa mahihirap. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, may napansin si Sister Isabel. Ang ilang pasyente na binibigyan ng espesyal na gamot ay nagsisimulang magkaroon ng kakaibang reaksyon. Ang isang matandang babae na halos wala ng pag-asa ay biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang katawan. Nagkaroon ng paglaki ng tiyan at ang mga test na ginawa ay nagpakita ng mataas na antas ng hormone. Nagtanong si Sister Isabel sa ibang nurse, ngunit wala silang ideya. Hindi ko maintindihan, Padre, sabi niya kay Zamora isang hapon habang nag-iisa sila sa laboratorio. Bakit nagkakaroon ng ganitong mga resulta ang mga pasyente? Parang nagdadalang tao sila. Napawi ang ngiti ni Padre Zamora. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kabaitan ay naging matalim at malamig. Isabel, aniya, ang kanyang boses ay bumaba. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Ang agham ng Diyos ay misteryoso.
Naramdaman ni Isabel ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Nagpatuloy siya sa pagmamasid. Nakita niya ang padre na naghahalo ng mga likido, inilalagay sa maliliit na vial at personal na ibinibigay sa ilang piling pasyente. Nakita niya ang kanyang galak sa tuwing may positibong resulta. At sa isang pagkakataon, nakita niya ang padre na may lihim na kausap na mga doktor at siyentipiko na may suot na pangalan ng isang malaking kumpanya ng pharmaceutical. Nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam si Isabel. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa mahihirap, ito ay tungkol sa isang eksperimento. Sa tao, naramdaman niya ang kaba. Ito ay labag sa kanyang panata bilang nurse, labag sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa kanyang tapang. Isang gabi, habang abala ang lahat, nakita ni Isabel si Padre Zamora na nag-iiwan ng mga papeles sa kanyang opisina. Nakita niya ang pangalan ng Pharmavita, ang kumpanyang pharmaceutical na nakita niya noon. Nagkaroon siya ng pagkakataong sumilip. Nakita niya ang mga ulat, ang mga graph, at ang mga salitang synthetic hormone, reproductive enhancement, human trials. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Pero bago pa niya lubusang mabasa, narinig niya ang boses ni Zamora sa likuran niya. Anong ginagawa mo rito, Isabel? Napakabilis ng tibok ng puso ni Isabel. Hindi siya makasagot. Lumapit si Padre Zamora, ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na baga. Naghahalungkat ka, tama? Alam mo na ang mga lihim ko, hindi ba? Padre, labag po ito sa etika, pabulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga pasyente, sila ay tao. Tumawa si Padre Zamora, isang malamig at walang kaluluwang tawa. Tao, sila ay mga kasangkapan, at ikaw, Isabel, ay may dalawang pagpipilian. Manahimik ka at ipagpapatuloy mo ang iyong buhay, o sabihin mo ang anumang nalalaman mo at sisiguraduhin kung wala nang maniniwala sa isang salita mo. Hindi ninyo ako matatakot. Ngumiti si Padre Zamora, isang nakakatakot na ngiti. Talaga? Mayroon ka bang pamilya, Isabel? Mga magulang na may sakit? Narinig ko na ang iyong kapatid ay may anak na may malubhang karamdaman. Isang aksidente sa ospital ang madaling mangyari. Isang pagkakamali ng isang nurse. Madali kong magagawa na ikaw ang masisisi sa lahat ng problemang medikal na mangyayari dito. Wala kang laban. Naramdaman ni Isabel ang pag-atras ng dugo sa kanyang mukha. Alam niyang kayang gawin ni Zamora ang lahat ng sinasabi niya. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pamilya, lahat ay nasa panganib. Ngayon, pumili ka, Isabel, sabi ni Padre Zamora, ang iyong bokasyon o ang iyong pamilya, ang iyong katahimikan o ang iyong pagbagsak. Sa loob ng ilang araw, ang buhay ni Isabel ay naging impyerno. Sinimulan ni Zamora ang kanyang plano. Isang aksidente ang nangyari sa isang pasyente. Ang lahat ng ebidensya ay itinuro kay Isabel. Ang kanyang reputasyon ay nawasak. Walang sinumang naniwala sa kanyang mga paliwanag. Ang kanyang mga kasamahan ay tiningnan siya ng may pagdududa at paghatol. Walang ibang lugar na matatakbuhan. Ang kumbentong Santa Clara de Maligaya ay naging kanyang tanging kanlungan, isang lugar para sa pagpapatawad at paglilinis ng kanyang kaluluwa at pagtatago mula sa anino ni Padre Zamora. Ngunit ngayon, ang anino na iyon ay bumalik, mas malaki at mas nakakatakot kaysa kailanman. May kumatok sa kanyang pinto, marahan lamang, ngunit sapat upang basagin ang kanyang mga alaala. Sister Isabel, pwede ba akong pumasok? Ang boses ni Sister Carmen. Pumasok si Sister Carmen, dala ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kumain ka muna, kailangan mo ng lakas. Umupo si Sister Isabel, ngunit hindi niya magawang tumingin kay Sister Carmen. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking pagkakamali.
isang mantsa sa puting kasuotan ng kumbento. Paano niya sasabihin ang katotohanan? Ang katotohanan na siya ay biktima, ngunit siya rin ay naging kasangkapan ng takot. Ang kanyang pananahimik ang nagpalala ng lahat. Suster Isabel, may nangyari ba? Tanong ni Suster Carmen, umupo sa tabi niya. Maaari mo akong sabihan, narito ako para makinig. Umiling si Isabel, pinipigilan ang luha na umakyat sa kanyang mga mata. Wala po, Suster Carmen. Ako lang po ang may kasalanan. Ako po ay isang makasalanan. Nararapat lang po sa akin ito. Huwag mong sabihin iyan, sagot ni Suster Carmen, hinawakan ang kanyang kamay. Walang sinumang madre ang nagkakasala ng ganito. Mayroong isang bagay na mali at hindi ito ang iyong kasalanan. Ngunit tumanggi si Suster Isabel. Ang takot ay masyadong malalim, ang kahihiyan ay masyadong mabigat. Kung sasabihin niya ang tungkol kay Zamora, sino ang maniniwala sa kanya? Alam niyang may koneksyon si Zamora sa loob ng simbahan. Masisirain lang niya ang kanyang sarili at ang kumbento, kaya nanatili siyang tahimik. Kinain niya ang sabaw ng walang lasa, ang kanyang isip ay lumulutang sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa gabi, nang makatulog na si Suster Carmen, gumapang siya papunta sa altar sa kanyang selda kung saan nakatayo ang isang maliit na rebulto ng Birheng Maria. Lumuhod siya, ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Mahal na Birhen, patawarin ninyo ako, bulong niya. Ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Patawarin ninyo ako sa aking pananahimik. Patawarin ninyo ako sa pagiging mahina. Hindi ko na po alam ang gagawin. Gusto ko na lang pong matapos ito. Bigyan ninyo ako ng kapayapaan. Ngunit walang dumating na kapayapaan. Tanging ang lamig ng marmol ang kanyang naramdaman. Tanging ang bigat ng kanyang konsensya ang kanyang dala. Naramdaman niya ang isang pangamba na mas malalim pa sa anumang takot. Hindi lang ang kanyang buhay ang nasa panganib, ito ay ang kanyang kaluluwa. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buwan ay sumisikat sa bintana ng kanyang selda, muling nagising si Suster Isabel. Hindi dahil sa uhaw, kundi sa isang matinding sakit sa kanyang tiyan. Parang may pumipiga sa kanyang laman, isang matalim na kirot na naglakbay mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang likod. Napahawak siya sa kanyang tiyan, nagngingit-ngit. Sumigaw siya, ngunit walang boses na lumabas. Nagpapawis siya at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Nagsimula siyang manginig, ang kanyang buong katawan ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang sakit ay nagiging mas matindi, mas matalim. Naramdaman niya ang pagdilim ng kanyang paningin. Ang mga tunog sa paligid ay nagiging malayo. Suster Isabel, isang boses, malabo, si Suster Amelia. Ngunit hindi na niya kayang sumagot. Ang kanyang isip ay tila nawawala sa kanyang katawan at ang tanging pangalan na bumulong sa kanyang labi bago siya bumagsak sa sahig, ang tanging pangalan na nagdudulot ng takot at galit sa kanyang kalooban ay Zamora, ang demonyo. Narinig ni Suster Amelia ang mga salitang iyon, malinaw at nakakapanindig balahibo, bago pa man niya tuluyang maisara ang pinto ng selda ni Suster Isabel. Ang matinding takot sa kanyang mga mata ay nagpahiwatig ng kanyang pagkabigla. Hindi makatulog si Madre Elena. Ang mga salita ni Obispo Zamora ay parang mga tinik na nakabaon sa kanyang puso. Ang pagtitiwalag sa simbahan habang buhay, ang pagkuha sa kumbentong Santa Clara, hindi niya kayang tanggapin iyon. Ngunit ang nagpapagulo sa kanya ng higit pa ay ang mga salita ni Suster Amelia Zamora, ang demonyo. At ang hindi maipaliwanag na kalagayan ni Suster Isabel, maaga pa lang ay tumungo na siya sa silid kainan kung saan nakita niya si Suster Carmen na naghahanda ng agahan. Ang nakatatandang madre ay mukhang malalim ang iniisip
at may kakaibang pag-aalala sa kanyang mukha na bihirang makita. Bilang dating nurse, si Sister Carmen ay laging praktikal at matalas ang pag-iisip. Sister Carmen, simula ni Madre Elena, umupo sa harap ng lamesa. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito, ang mga akusasyon ni Obispo Zamora at ang kalagayan ng ating mga madre. Ibinaling ni Sister Carmen ang tingin at sa kanyang mga mata nakita ni Madre Elena ang kaparehong pagkabahala, ngunit may halo ng pagdududa. Madre Elena, sa mahabang taon ko sa ospital, nakakita ako ng maraming kakaibang kaso, ngunit ito ay iba. Hindi ito normal na paglilihi. Ibinaba niya ang kape at may bahid ng pagkalito sa kanyang boses. Ang mga palatandaan, ang biglaang paglitaw sa maraming madre, may mali, masyadong perpekto ang eskandalo na ito para maging totoo. Napaisip si Madre Elena, tama si Sister Carmen, masyadong mabilis ang lahat. Masyadong madali para kay Obispo Zamora ang maglabas ng mga akusasyon. Sa tingin mo ba ay may kinalaman si Obispo Zamora dito? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sister Carmen, ang kanyang pagdating, ang kanyang pagmamadali na maglabas ng hatol, at ang kanyang pagtutok sa ating lupain sa mga nakaraang buwan, lalo na sa ating sapa. Nagkaroon ng lamig na bumalot kay Madre Elena, naalala niya. Ilang beses nga ba na nagpakita ng interes si Obispo Zamora sa sapa na pinagmumulan ng tubig ng kumbento? Hindi lang simpleng pagbisita, may kakaiba sa kanyang mga tanong, sa kanyang pag-inspeksyon sa kalidad ng lupa sa paligid. Noong una, inakala niyang nag-aalala lamang ang obispo sa kapakanan ng kumbento. Ngayon, iba na ang pakiramdam niya. Sister Carmen, kailangan nating malaman ang totoo, sabi ni Madre Elena. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain niya ang buhay ng ating mga madre at ang reputasyon ng Santa Clara. Matapos ang agahan, lihim na nagtungo si Sister Carmen sa kusina. Sa ilalim ng kape, may napansin siyang kakaibang amoy, halos hindi mahahalata, parang pinaghalong matamis at mapait. Ang tubig na ginagamit sa pagluluto ay nagmumula sa sapa ng kumbento. Kinuha niya ang isang maliit na baso at kumuha ng sample mula sa pitzel ng tubig. Nagbalot din siya ng ilan sa mga tinapay at gulay na inihanda para sa tanghalian. Kinailangan niyang maging maingat, hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, bulong niya sa sarili habang ang kanyang matalas na mata ay nagmamasid sa paligid. Pero may kakaiba talaga. Naglakad siya patungo sa selda ni Sister Isabel. Nakita niya ang isang maliit na bote ng gamot na inireseta para sa pagkahilo. Kinailangan niya ring kumuha ng sample ng dugo mula kay Isabel. Alam niyang mahirap ito, ngunit kailangan niya. Naghintay siya ng pagkakataon nang si Sister Isabel ay nakatulog. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang hiringgilya at kumuha ng kaunting dugo. Ang puso niya ay kumakabog. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa loob ng sarili niyang tahanan. Sa hapon, nang maramdaman nilang walang sinumang makakakita, nagtungo si Madre Elena at Sister Carmen sa lumang aklatan ng kumbento. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumabalot sa kanila. Libo-libong aklat, mula sa teolohiya hanggang sa kasaysayan ng lokal, ang nakatago doon. Naghahanap sila ng anumang maaaring magbigay liwanag sa kung ano ang nangyayari. Sa tingin mo ba ay may kaugnayan ito sa mga halaman o sa sapa? Tanong ni Madre Elena. Hindi ko masabi, Madre, sagot ni Sister Carmen habang nagbabasa ng mga pamagat ng mga aklat. Ngunit ang ating sapa ay kilala sa pagiging banal at may bisa para sa kalusugan. At ang ating hardin ng mga halamang gamot ay napakayaman. Nagpatuloy sila sa paghahanap. Orasang lumipas, ang kanilang mga kamay ay puno ng alikabok.
Hanggang sa isang liblib na sulok, nakita ni Sister Carmen ang isang maliit, nakatagong aklat na may nakaukit na disenyo ng dahon sa takip. Ito ay tila isang lumang herbal na libro na nakasulat sa isang halo ng Latin at sinaunang Tagalog. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Ang mga pahina ay dilaw na at marupok. Sa loob, may mga detalyadong ilustrasyon ng iba't ibang halaman at ang kanilang mga gamit. Mayroon ding mga tala tungkol sa lokal na folklore. Matagal silang nagbasa hanggang sa natagpuan ni Sister Carmen ang isang partikular na seksyon. Madre Elena, tingnan ninyo ito, sabi niya. Itinuro ang isang pahina. Herba fecunditas, ang damo enge paganak. Tiningnan ni Madre Elena ang ilustrasyon. Isang halaman na may maliliit na puting bulaklak at makintab na berdeng dahon. Sa ilalim nito, nakasulat ang deskripsyon. Ang halamang ito ay matatagpuan sa tabi ng mga dalisay na sapa, lalo na sa mga mayaman sa mineral. Sa tamang dosis, ito ay pinaniniwalaang nagpapalakas ng pagkamayabong. Ngunit sa labis na paggamit o kapag ginamit sa maling paraan, maaari itong magdulot ng matinding pagkalito sa katawan at makakapagpahiwatig ng peking pagbubuntis. Napanganga si Madre Elena. Peking pagbubuntis. Ito ba ang dahilan, Sister Carmen? Posible, Madre, sagot ni Sister Carmen. Ang kanyang mukha ay seryoso. At nakasulat din dito na ang halaman ay tumutubo malapit sa mga dalisay na sapa, tulad ng ating sapa. Nagkatinginan sila. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanilang mga isipan. Hindi lang ito eskandalo. Ito ay isang bagay na mas masama. Isang sadyang pagmanipula. Nagpasya silang mag-imbestiga sa sapa. Sa ilalim ng takip-silim, palihim silang nagtungo sa likod ng kumbento, patungo sa sapa na pinagmumulan ng inuming tubig ng Tuvien. Ang sariwang amoy ng lupa at lumot ay sumalubong sa kanila. Habang papalapit sila, napansin ni Madre Elena ang mga bakas. Hindi ito ang karaniwang bakas ng paa ng mga madre o ng mga naglilinis. Ito ay mas malaki at tila may mga gulong. Nakita rin niya ang mga kalat-kalat na dahon at putik na tila may naghukay o naglipat ng lupa sa tabi ng sapa. Mayroong maliliit na tuyong halaman na parang pinutol o hinukay. Tingnan ninyo ito, Sister Carmen, sabi ni Madre Elena. Itinuro ang mga bakas. May naghukay dito. Hindi ito bago. Lumuhod si Sister Carmen, sinuri ang lupa. Ang mga bakas ng gulong na ito parang sa isang sasakyan at ang mga putol na ugat ng halaman may kinukuha dito. At sa isang bahagi ng lupa, nakita ni Madre Elena ang isang bagay na kumikinang, isang maliit na bagay na metal. Pinulot niya ito. Ito ay isang maliit na pin na may inukit na simbolo, ang simbolo ng obispo. Ang simbolo ni Obispo Zamora. Bumalik sila sa kumbento. Ang kanilang mga puso ay mabigat ngunit mayroong bagong determinasyon. Ang mga ebidensya ay unti-unting nabubuo. Si Obispo Zamora ay hindi lamang isang mapanghusga. Siya ay mayroong mas masamang intensyon. Pagdating sa kanyang opisina, may nakita si Madre Elena sa kanyang mesa, isang sobre. Hindi ito ordinaryong sulat, may selyo ito ng Vatican. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang pangamba. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang mga salita ay malinaw, malakas, at mayroong kapangyarihan para sa kanyang kabanalan, Madre Elena Ramirez. Kami ay sumusulat upang ipaalam sa inyo ang pagdating ng isang espesyal na delegasyon mula sa Korte Eklesiastikal ng Vatican. Ang delegasyon ay darating sa kumbentong Santa Clara de Maligaya sa loob ng isang linggo. Sila ay binibigyan ng ganap na kapangyarihan upang siyasatin ang mga kamakailang pangyayari sa inyong kumbento at magbigay ng pinal na hatol.
Inaasahan ang inyong buong kooperasyon. Mag-ingat sa Diyos. Obispo Leandro Zamora, Pinuno Nedje Diocesis, Nedje San Agustin. Napabagsak ang sulat sa kanyang kamay. Isang linggo na lamang ang natitira para sa kanila. Ang pinal na hatol, ang kanyang puso ay kumalabog ng mas mabilis, ang oras ay nauubos. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa paglaban para sa buhay ng kanyang mga madre at sa hinaharap ng kumbentong Santa Clara. Ang umaga sa kanyang parokya ay karaniwan ng abala, ngunit ngayong araw parang may kung anong mabigat na pumipigil kay Padre Julian Reyes. Nakaupo siya sa kanyang mesa, ang kanyang kape ay lumalamig na habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang pahayagan. Ang malaking headline ay nagbabanggit tungkol sa misteryong paglilihi sa kumbentong Santa Clara. Ang mga salitang eskandalo, paglapastangan at posibleng pagtitiwalag ay nagdulot ng lamig sa kanyang dibdib. Kilala niya ang Santa Clara, isang lugar ng kapayapaan ng mga simpleng madre. Paano nangyari ito? Ang larawan ni Obispo Leandro Zamora ay nasa ilalim ng headline. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila nagmamalasakit, ngunit sa ilalim ng ilaw, mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na hindi gusto ni Padre Julian. Naalala niya ang mga araw na siya ay isang batang seminarista puno ng paggalang sa kanyang guro, si Padre Zamora. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakita ni Padre Julian ang pagbabago sa kanyang dating guro, ang unti-unting paglitaw ng pagkauhaw sa kapangyarihan, ang pagiging tuso sa mga pakikitungo sa mga negosyante at politiko, at ang isang hindi maipaliwanag na kasuklaman sa sinumang sumasalungat sa kanya. Naalala niya ang isang partikular na gabi. Halos 1 taon na ang nakalipas. Siya ay nasa opisina ni Padre Zamora na noon ay obispo upang magbigay ng ulat. Bukas ang pinto at nakita niya ang obispo na kausap ang isang lalaki na nakasuot ng napakamahal na business suit. Hindi niya nakita ang mukha ng lalaki, ngunit narinig niya ang pangalan ng isang kumpanya, Pharma Vita, at narinig niya ang mga salitang eksklusibong karapatan, mataas na kita at pagpapalawak ng impluensya. Noong una, inakala niya na ito ay isang proyekto ng simbahan para sa mga mahihirap, ngunit mayroong kakaiba sa tawa ni Obispo Zamora, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya. Padre Julian, ang boses sa kabilang linya ay nanginginig. Si Sister Amelia po ito, ang inyong pinsan. Amelia, anong problema? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala si Padre Julian. Si Sister Isabel po, Padre. Siya ay nahimatay at siya ay may. Hindi na makapagsalita si Sister Amelia. Sinabi po niya ang pangalan ng obispo. Sinabi niya, Zamora, ang demonyo. Nanlamig si Padre Julian. Ang mga salita ni Amelia ay nagpatibay sa kanyang mga hinala. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Hindi lamang para sa kanyang pinsan at sa mga madre, kundi para sa katotohanan. Sa sumunod na hapon, isang lihim na pagpupulong ang naganap sa loob ng isang maliit na kapilya sa labas ng bayan. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang dilim ay nagsisimulang bumalot sa kanila, nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging lihim at panganib. Dumating si Padre Julian, ang kanyang mukha ay seryoso. Sinalubong siya ni Madre Elena at Sister Carmen. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Madre Elena, ngunit mayroong isang bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag ng determinasyon. Salamat sa inyong pagdating, Padre Julian, sabi ni Madre Elena. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Alam naming delikado ito. Wala pong problema, Madre.
sagot ni Padre Julian. Narinig ko ang nangyari kay Sister Isabel at ang mga balita tungkol sa kumbento. Hindi ako naniniwala na ito ay gawa ng Diyos. Ibinahagi ni Madre Elena at Sister Carmen ang kanilang mga natuklasan, ang aklat tungkol sa herba fecunditas, ang mga bakas sa tabi ng sapa, at ang pin na may simbolo ng obispo. Ibinigay din ni Sister Carmen ang mga sample ng tubig, pagkain at dugo ni Sister Isabel. Kailangan nating ipa-examine ito sa isang laboratorio na hindi konektado sa simbahan o sa sinumang tao ni Obispo Zamora, paliwanag ni Sister Carmen. Ang mga resulta na nakuha namin dito, hindi na sapat para sa kanila. Tumango si Padre Julian. Kilala ko ang isang dating propesor ko sa universidad, isang pathologist. Mapagkakatiwalaan siya, gagawin ko ang lahat para mailabas ang katotohanan. Ngunit kailangan natin ng mas marami pang ebidensya. Ang obispo ay may malaking kapangyarihan. Alam ko po, Padre, sabi ni Madre Elena, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pero hindi ko hahayaan na sirain niya ang buhay ng ating mga madre. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat gawing kasangkapan para sa pansariling kapakinabangan. Naramdaman ni Padre Julian ang bigat ng kanyang mga salita. Ang pag-asa ay nagsisimulang sumikat sa kanyang puso. Hindi sila nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Padre Julian. Lihim niyang ipinadala ang mga sample sa laboratorio ng kanyang dating propesor na nangako ng mabilis at kumpidensyal na resulta. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang koneksyon sa mundo ng akadim at sa ilang matatandang pari na hindi sang-ayon sa mga pamamalakad ni Obispo Zamora. Nagsimula siyang magsaliksik sa mga pampublikong record, sa mga pahayagan at sa mga archive ng simbahan. Ang kanyang paghahanap ay tumutok sa mga transaksyong pinansyal ni Obispo Zamora. Alam niyang ang pera ay kadalasang ugat ng lahat ng kasamaan. Nakahanap siya ng mga di pangkaraniwang donasyon sa diocese, mga pondo na dumaan sa mga komplikadong network ng mga kumpanya at organisasyon. Mayroon ding mga malaking halaga na inilalaan para sa pagpapabuti ng mga lupain ng simbahan, lalo na sa mga lugar na malapit sa Santa Clara. Habang naghahalungkat siya, muling lumitaw ang pangalan ng PharmaVita. Ito ay isang malaking pharmaceutical company na kilala sa paggawa ng mga gamot na may kinalaman sa reproductive health. Mayroong ilang mga balita tungkol sa kanila na kontrobersyal, lalo na sa kanilang mga eksperimentong produkto. Naramdaman ni Padre Julian na papalapit na siya sa isang bagay na malaki. Ang kanyang mga hinala ay nagiging katotohanan. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, sinisikap na pagsama-samahin ang lahat ng kanyang nakalap na impormasyon. May nakita siyang isang lumang folder sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles. Ito ay may label na confidential, San Benito Project. Ito ay mula sa panahon na si Obispo Zamora ay padre pa lang at ang San Benito Charity Hospital ay ang kanyang pangunahing proyekto. Binuksan niya ang folder. Sa loob, mayroong mga lumang proposal, mga ulat at mga kontrata. Sa gitna ng mga ito, nakita niya ang isang kopya ng isang kasunduan, isang Memorandum of Agreement. Sa pagitan ni Padre Leandro Zamora bilang kinatawan ng San Benito Charity Hospital at ng PharmaVita Corporation. Ang kasunduan ay para sa eksklusibong karapatan sa paggamit at pagpapaunlad ng mga likas na yaman na matatagpuan sa mga lupain na kontrolado ng simbahan sa Laguna, partikular ang mga lugar na may mga espesyal na botanical na katangian. Ang likas na yaman na iyon ay hindi tinukoy ng detalyado, ngunit sa ilalim, mayroong isang maliit na talata tungkol sa potensyal na therapeutic at reproductive properties. Nanlamig ang dugo ni Padre Julian, ang Santa Clara, ang kanilang sapa,
ang herba fecunditas. Lahat ay nagkonekta. Hindi lamang gusto ni Obispo Zamora na sirain ang Santa Clara. Gusto niyang angkinin ang lahat ng ito. Ang kanyang mga proyekto ay tila nagsisimula pa noon pa man. Nagkaroon siya ng isang matinding takot na bumalot sa kanya. Hindi ito simpleng korupsyon. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Isang malaking panganib. Ang mga madre ay hindi lamang biktima ng paninira, kundi biktima ng isang napakalaking pagsasamantala. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Naglalakad si Sister Carmen sa pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking orasan sa pader. 5 araw na ang nakalipas mula nang ibigay niya ang mga sample kay Padre Julian. 5 araw ng pag-asa at pagkabahala, 5 araw ng pagdarasal at pag-aalala. Ang tuwing naririnig niya ang mga ubo at daing ng mga madre, lalo na kay Sister Isabel, ay nagbibigay sa kanya ng kirot sa dibdib. Masyadong malubha ang kanilang kalagayan para maging normal lamang na pagdadalang tao. Hindi siya makapaghintay. Lumabas siya ng kumbento, naglalakad ng mabilis patungo sa isang liblib na waiting shed sa dulo ng kalsada. Ito ang lugar kung saan sila nagkasundo na magkita ni Padre Julian. Ang hangin ay malamig at ang kalangitan ay nagbabanta ng ulan. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang kotse ni Padre Julian. Bumaba ang bintana at ang mukha ng padre ay tila malalim ang iniisip, may bakas ng matinding pagkabahala. Padre Julian, bati ni Sister Carmen. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. May balita na po ba? Hindi siya sinagot agad ni Padre Julian. Ibinigay niya ang isang kulay kayumangging sobre. Sister Carmen, kailangan nating pag-usapan ito. Ngayon na, sa ligtas na lugar. Napansin ni Sister Carmen ang pagbabago sa boses ng padre. Hindi ito ang boses ng pag-asa na kanyang inaasahan. Bumalik siya sa kumbento, ang sobre ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nagtungo siya diretsyo sa opisina ni Madre Elena. Nakaupo si Madre Elena sa kanyang mesa, ang kanyang mga mata ay malalim ang iniisip. Ang pagdating ng Vatican delegation ay papalapit na. Hindi pa niya alam kung paano sila haharapin ng walang matibay na ebidensya. Nang makita niya si Sister Carmen, napansin niya ang putla sa mukha ng madre. Sister Carmen, anong nangyari? Hindi nagsalita si Sister Carmen. Ibinaba niya ang sobre sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang mga papel sa loob. Mga laboratory test results. Sinimulan niyang basahin. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat salita. Resulta ng pagsusuri sa tubig, negatibo para sa karaniwang lason. Ngunit mayroong isang hindi pangkaraniwang sangkap. Resulta ng pagsusuri sa pagkain, wala ring karaniwang lason, ngunit mayroon ding kaparehong hindi pangkaraniwang sangkap. Resulta ng pagsusuri sa dugo ni Sister Isabel, mataas na antas ng human chorionic gonadotropin, mas mataas kaysa sa normal na pagbubuntis, at mayroon ding bakas ng synthetic compounds. Hindi, bulong ni Sister Carmen, hindi ito maaari. Kinuha ni Madre Elena ang mga papel at sinimulan ding basahin. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Nagkaroon ng lamig na gumapang sa kanyang buong katawan, mas matindi pa sa lamig ng taglamig, ang herba fecunditas. Ang pin na may simbolo ni Obispo Zamora, ang mga salita ni Sister Isabel, Zamora. Ang demonyo, ang lahat ay nagkonekta. Synthetic hormone, bulong ni Madre Elena, halos hindi makahinga. Nilason niya sila. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak sa kanila na parang isang kulog. Hindi lang sila inakusahan, hindi lang sila siniraan, sila ay nilason. At si Obispo Zamora,
ang alagad ng Diyos, ang kanilang pinuno, ang may gawa. Ang shock ay napalitan ng matinding galit. Isang galit na hindi kailanman naramdaman ni Madre Elena sa kanyang buong buhay. Ang mga madre na kanyang pinamamahalaan, ang kanyang mga anak sa pananampalataya, ay pinaglaruan, sinaktan, ginawa bilang mga kasangkapan para sa pansariling kapakinabangan. Ito ay hindi lamang tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Madre Elena, hindi lang ito peking pagdadalang tao, sabi ni Sister Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mataas na antas ng HCG, lalo na ang synthetic, ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa katawan. Pwede silang magkaroon ng internal bleeding, kidney failure, o kahit hindi na niya naituloy ang kanyang sinasabi. Maaari silang mamatay, dugtong ni Madre Elena, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Sa sumunod na mga oras, lumabas sila. Nakita nila ang mga madre, ang ilan ay nakahiga na sa kanilang mga kama, namumutla at nanghihina. Ang kanilang mga tiyan ay tila lumalaki na, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Si Sister Amelia ay umiiyak na sa tabi ni Sister Isabel na nanginginig sa lagnat at pagduduwal. Sister Isabel, kumain ka, please. Pakiusap ni Sister Amelia, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Ngunit umiling lang si Sister Isabel. Ayoko na, masakit, ayoko na. Ang ilang madre ay nagsimulang magkaroon ng matinding sakit ng ulo, ang iba ay nagreklamo ng pananakit ng buong katawan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito. May mangyayari bang masama sa amin, Madre Elena? Tanong ng isang madre. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi makasagot si Madre Elena. Ang katotohanan ay masakit. Ang kanilang mga katawan ay ginawa bilang eksperimento. Ang kanilang mga buhay ay nasa panganib. Lumuhod si Madre Elena sa harap ng altar ng kumbento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na ipinagkrus. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan. Siya ang humayaan na mangyari ito. Siya ang hindi naging sapat na matapang upang labanan si Obispo Zamora noon pa man. Patawad, Panginoon, bulong niya. Patawad sa aking kahinaan, patawad sa aking pagdududa. Tulungan ninyo kami, protektahan ninyo ang aking mga anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bagay na nagbago. Hindi na ito luha ng kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Ito ay luha ng matinding galit at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay tiningnan ang krus at nakita niya ang imahe ni Kristo na nagdusa para sa katotohanan. Hindi siya susuko. Kailangan niyang lumaban, hindi lamang para sa Santa Clara, kundi para sa bawat babaeng pinaglaruan ni Obispo Zamora, para sa katarungan. Nagtungo si Madre Elena at Sister Carmen sa opisina. Ang mga papel mula sa laboratorio ay nakakalat sa mesa, isang patunay ng kasamaan ni Obispo Zamora. Alam nilang kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ngunit paano? Ang obispo ay may kapangyarihan, mayaman at papalapit na ang Vatican delegation. Narinig nila ang tunog ng mga kotse na papalapit. Mabilis, malakas. Mula sa bintana, nakita nila ang isang mahabang convoy ng mga itim na kotse na pumasok sa bakuran ng kumbento. Sa gitna, isang malaking itim na Mercedes-Benz. Mula sa kotse, lumabas si Obispo Leandro Zamora. Suot niya ang kanyang pinakamahal na kasuotan, ang kanyang mukha ay may ngiti ng tagumpay. Kasama niya ang isang grupo ng mga pari at sa likuran nila ang opisyal na delegasyon mula sa Vatican. Mayroon ding mga bodyguard at mga taong nakasuot ng business suits. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa buong kumbento at pagkatapos ay diretso sa bintana ng opisina ni Madre Elena na tila alam niyang naroroon sila. Ang ngiti niya ay lalong lumawak.
Napakasakit ng dibdib ni Madre Elena. Ito na, dumating na sila. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa mga papel ng laboratory test results. Ang katotohanan ay nasa kanilang mga kamay. Ngunit ang kalaban ay napakalaki, napakalakas. At ngayon, narito na siya. Handa nang tapusin ang lahat. Ang malaking bulwagan ng kumbentong Santa Clara ay naging isang hukuman. Ang mataas na kisame na dati nagpapakita ng kalakhan ng Diyos ay ngayon ay tila nagpapabigat, sumasakop sa lahat ng pag-asa. Sa gitna, isang mahabang lamesa ang inilatag. Sa isang dulo, nakaupo si Obispo Leandro Zamora. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng pangingibabaw. Sa kanyang tabi, ang 3 miyembro ng Vatican Delegation na nakasuot ng itim na abito. Ang kanilang mga ekspresyon ay walang mababasa. Sa kabilang dulo, nakaupo si Madre Elena, katabi niya si Sister Carmen, at sa likuran nila ang iba pang mga madre. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang simoy ng hangin ay mabigat, puno ng tensyon. Nagsisimula na tayo, sabi ni Obispo Zamora. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang Korte Eklesyastikal ng Vatican ay narito upang imbestigahan ang malubhang kaso ng paglapastangan sa panata sa loob ng kumbentong Santa Clara. Ito ay isang nakakagulat na insidente na nagdulot ng malaking kahihiyan sa ating banal na simbahan. Nagsimula ang imbestigasyon, ngunit sa bawat salita ni Obispo Zamora, naramdaman ni Madre Elena ang pagtaas ng kanyang galit. Malinaw na ang lahat ay na-orchestrate. Ang obispo ay nagbigay ng isang mahabang presentasyon puno ng mga retorika tungkol sa moralidad at kabanalan, ngunit sa bawat punto, ang kanyang mga salita ay tila bumabalik sa kakulangan ng pamamahala ni Madre Elena at ang kahinaan ng mga madre. Ang mga madre ay ipinagkatiwala sa inyo, Madre Elena, sabi ni Obispo Zamora. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. At sa ilalim ng inyong pamamahala, nagkaroon ng ganoong klasing iskandalo. Hindi ba ito nagpapakita ng pagpapabaya sa inyong tungkulin? Hindi po totoo iyan, Obispo, sagot ni Madre Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ang aming mga madre ay inosente. Mayroon pong ibang dahilan kung bakit nangyari ito. Ngumiti si Obispo Zamora, isang ngiti na puno ng panunuya. Ibang dahilan? Ano? Isang himala? O baka naman, Madre Elena, naghahanap lang kayo ng dahilan upang takpan ang katotohanan? Isang miyembro ng Vatican Delegation, isang matandang pari na may mahabang balbas, ay tumango. Ang paglilihi ay isang natural na proseso, Madre. Maliban kung mayroon kayong patunay na supernatural na interbensyon, mahirap paniwalaan ang inyong sinasabi. Napakuyom ang kamao ni Madre Elena. Ito na ang pagkakataon. Kinuha niya ang sobre na naglalaman ng mga resulta ng laboratorio. Mayroon po kaming patunay, inyong kabanalan. Hindi po ito natural na paglilihi. Ang aming mga madre ay nilason. Nagkaroon ng bulungan sa bulwagan. Ang mga mata ni Obispo Zamora ay nanlisik, ngunit mabilis siyang nagbalik sa kanyang kalmado. Nilason? Tumawa si Obispo Zamora, isang mapanuyang tawa. Madre Elena, masyado na kayong nagpapaniwala sa mga imbento. Saan galing ang patunay na iyan? Sa isang peking laboratorio na pinondohan ng inyong mga kasabwat? Sino ang magpapatunay na hindi kayo ang nagbigay ng lason na iyan para lamang sirain ang aking pangalan? Galing po ito sa isang respetadong pathologist, sagot ni Sister Carmen na tumayo, at ang mga sample ay nakuha ng maingat. Mga sample? Tava ni Obispo Zamora. Paano namin malalaman na ang mga sample na iyan ay tunay? Paano namin malalaman na ang mga resulta ay hindi peke? Hindi sapat iyan, Suster.
Kailangan nating magkaroon ng matibay na ebidensya mula sa mga autoridad na kinikilala ng simbahan. Isang miyembro ng delegasyon ang nagsalita, Madre Elena, nauunawaan namin ang inyong pagkabalisa, ngunit ang mga ebidensya na hindi dumaan sa tamang proseso ng simbahan ay hindi namin maaaring tanggapin. Naramdaman ni Madre Elena ang pagbagsak ng kanyang pag-asa. Ang pader ay napakataas. Ang kanilang mga salita ay walang saysay laban sa kapangyarihan ni Obispo Zamora. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nagsimula ang pagtatanong. Isa-isang tinawag ang mga madre. Ang mga tanong ay matatalim, puno ng pagdududa at nagdudulot ng takot. Suster Amelia, alam mo ba ang tungkol sa mga gawain ni Suster Isabel? Suster Angela, mayroon ka bang kasintahan sa labas? Sino ang lalaking iyon? Suster Clara, bakit ka nagkaroon ng mga kakaibang sintomas? Sino ang kasama mo noon? Ang bawat tanong ay nagdulot ng matinding pagkabahala. Ang mga madre ay nanginginig, ang ilan ay umiiyak na. Ang mga salita ni Obispo Zamora ay nagpapabigat sa kanilang mga kaluluwa. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita ng totoo sa takot na masira ang kanilang mga buhay. Si Suster Isabel ay tinawag din. Matamlay siya, ang kanyang mukha ay putla, halos hindi siya makatayo. Narinig ni Madre Elena ang pagdaing ng dalaga. Suster Isabel, sabi ni Obispo Zamora, ang kanyang boses ay tila may lambing ngunit mayroong tago na banta. Sabihin mo sa amin ang totoo. Mayroon ka bang kasintahan? Sino siya? Para kang nabighani sa mundo. Nagsimulang umiyak si Suster Isabel. Wala po, Obispo. Wala po akong kasintahan. Wala po akong kasalanan. Kung gayon, bakit may mga palatandaan ng pagdadalang tao ang iyong katawan? Tanong ni Obispo Zamora, ang kanyang boses ay lumakas. Hindi ba ito paglabag sa iyong panata? Sa iyong bukasyon? Hindi po, bulong ni Suster Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Ang takot sa nakaraan ay masyadong malalim. Naramdaman ni Madre Elena ang bigat ng lahat ng ito. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Pakiramdam niya ay siya ang nagpabaya. Siya ang hindi nakinig sa kanyang intuisyon. Siya ang hindi naging sapat na malakas. Biglang nagtaas ng kamay si Obispo Zamora. Sapat na. Ang mga ebidensya ay malinaw. Ang mga madre na ito ay lumabag sa kanilang mga panata. Ang kumbentong Santa Clara ay naging pugad ng eskandalo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Madre Elena. Ang kanyang buong pagkatao ay tila nyanig. Ngunit nang tumingin siya sa likuran, nakita niya si Suster Isabel. Ang dalaga ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ngunit sa isang iglap, itinaas ni Suster Isabel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit mayroong isang bagay na nagliyab sa loob, isang apoy ng matinding sakit, ng kahihiyan, ngunit higit sa lahat ng isang desperadong pag-asa, isang tahimik na panawagan, isang pakiusap. Naramdaman ni Madre Elena ang isang alon ng lakas na gumapang sa kanya. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya hahayaan na sirain ni Zamora ang buhay ng mga madre na ito, lalo na si Suster Isabel na naging biktima ng kanyang kasamaan noon pa man. Ang kanyang pananampalataya ay sinubok, ngunit hindi ito nasira. Bumalik ang tingin ni Madre Elena kay Obispo Zamora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Dahil sa mga nakita namin, patuloy ni Obispo Zamora, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Irerekomenda ko sa tahanan ng mahal na Santo Papa ang agarang pagtitiwalag sa lahat ng mga madre na sangkot sa iskandalong ito mula sa banal na simbahan. Nagkaroon ng sigawan sa mga madre, ang ilan ay umiyak, ang ilan ay nagalit, at bilang karagdagan, sabi ni Obispo Zamora,
Ang kanyang boses ay mas malakas ngayon batay sa matinding pagpapabaya sa pamamahala. Irerekomenda ko rin ang agarang pagpapatalsik kay Madre Elena Ramirez sa kanyang posisyon bilang ina ng kumbentong Santa Clara de Maligaya. Ang kumbento ay ilalagay sa ilalim ng direktang pamamahala ng Diocese ng San Agustin upang maibalik ang kaayusan at kabanalan nito. Isang malamig na kamay ang tila humawak sa puso ni Madre Elena. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya, lahat ay tila nawala. Ang kumbentong Santa Clara ay naging isang kulungan. Pagkatapos ng deklarasyon ni Obispo Zamora, ang bawat sulok ay tila nabalutan ng dilim. Ang mga bintana ay sinara, ang mga pintuan ay binantayan. Ang mga madre na dati malaya sa kanilang mga gawain ay ngayon ay pinaghihinalaan at pinagmamasdan. Ang kanilang mga bulungan ay naging mahina, puno ng takot. Ang mga dating tawanan ay pinalitan ng hikbi at pagtangis. Si Sister Isabel, na ngayon ay napakahina, ay nakahiga sa kanyang kama. Ang bawat paghinga ay tila isang paghihirap. Ang kanyang tiyan ay lalong lumalaki at ang sakit ay laging naroroon, parang isang paalala ng lason na dumadaloy sa kanyang ugat. Narinig niya ang mga higbi ni Sister Amelia sa kanyang tabi, ngunit hindi niya na kayang magbigay ng kahit anong kapanatagan. Wala siyang kapanatagan para sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame, ngunit ang nakikita niya ay ang nakaraan. Ang mukha ni Obispo Zamora, ang kanyang ngiti na puno ng pangako at pagbabanta. Wala kang laban. Sisiguraduhin kong wala nang maniniwala sa isang salita mo. Naramdaman niya ang pagkakasala na kumakalat sa bawat bahagi ng kanyang katawan, mas matindi pa sa lason na ibinigay sa kanya. Kung naglakas loob lang sana siya noon, kung sinabi niya lang sana ang katotohanan, kung hindi lang sana siya natakot. Siguro, hindi mangyayari ito. Ang lahat ng kasawian na nangyari sa Santa Clara sa kanyang mga kapwa madre ay tila bumalik sa kanya. Siya ang dahilan, ang kanyang pananahimik. Sister Isabel, kumain ka, please. Pakiusap ni Sister Amelia, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan mo ng lakas. Umiling si Sister Isabel. Ang amoy ng pagkain ay nagdudulot lamang ng pagkahilo. Ayoko na, Sister Amelia. Masakit. Masakit hindi lang ang katawan niya, masakit din ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang pananampalataya na dati matatag ay ngayon ay tila gumuho na. Paano magiging ganito ang Diyos? Paano niya hahayaan na mangyari ito sa kanila? Dumating ang gabi, ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Sister Isabel. Ang mga hagdanan ay tila lumulutang sa kanyang paningin. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mahina. Sa isang sulok ng kanyang selda, mayroon siyang isang maliit na sobre. Ito ay ang sobre na ibinigay sa kanya ni Madre Elena noong una na naglalaman ng kanyang pinakamamahal na medalya ng Birheng Maria. Ngayon, iba ang laman nito. Kinuha niya ang isang lumang panulat. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng ilaw ng kandila, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa papel, bumubura sa bawat salita. Sa sinumang makakabasa nito, patawarin ninyo ako, hindi ko na po kaya. Ang bigat ng lahat ay napakalaki. Ang kahihiyan, ang takot, ang sakit. Akala ko sa pagpunta ko sa kumbento, makakatakas ako sa nakaraan. Ngunit bumalik ito, mas malaki at mas masama. Ako po ang may kasalanan. Kung nagsalita lang sana ako noon, ang kanyang mga luha ay lalong dumami. Naalala niya ang mukha ni Obispo Zamora, ang kanyang pagbabanta, ang kanyang kapangyarihan. Naalala niya ang pagkawasak ng kanyang reputasyon, ang kawalan niya ng pagpipilian. Patawarin ninyo ako, Sister Carmen.
Patawarin ninyo ako, Madre Elena. Ginawa ko ang lahat para manahimik, para protektahan ang aking pamilya. Ngunit ngayon, ang aking pananahimik ang nagwasak sa inyo. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ang tanging paraan para matapos ito, ang tanging paraan para magkaroon ng kapayapaan ay ang wakasan ang lahat. Sana ay mapatawad ninyo ako. Suster Isabel Mendoza, ibinaba niya ang panulat. Ang kanyang hininga ay mababaw, tiningnan niya ang sulat. Ang kanyang desisyon ay matatag. Ito ang tanging paraan para makatakas sa lahat ng sakit, sa lahat ng kahihiyan. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang kanyang balak, isang bagay ang pumigil sa kanya. Hindi ito isang tinig, hindi ito isang biglaang liwanag. Ito ay isang alaala, isang napakalinaw na alaala ng mukha ni Madre Elena, ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang determinasyon sa kanyang boses nang sinabi niya, "Hindi po totoo iyan, Obispo. Ang aming mga madre ay inosente." At pagkatapos, isang imahe. Si Suster Amelia, ang kanyang pinsan, na umiiyak sa kanyang tabi. Ang mga mukha ng ibang mga madre na puno ng takot, ngunit may pag-asa sa kanilang mga mata habang tinitingnan nila si Madre Elena. Narinig niya ang isang bulong sa kanyang isipan, hindi mula sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang tinig na sinasabi, "Hindi ka nag-iisa, hindi ka dapat sumuko." Ang iyong pananahimik ang nagpalakas sa kanya. Ang iyong boses ang magpapalaya sa lahat. Kinabukasan, sa kanyang paggising, nakita niya ang sulat. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ngunit ang kanyang puso ay iba na ang nararamdaman. Hindi na ito takot, hindi na ito kawalan ng pag-asa. Ito ay galit, galit kay Obispo Zamora. Galit sa sarili niya dahil sa pagiging mahina. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas, dahan-dahan niyang kinuha ang sulat, at pagkatapos, sa isang mabilis na paggalaw, pinunit niya ito, maliit na piraso. Hindi niya hahayaan na mawala ang kanyang pag-asa. Hindi niya hahayaan na manalo si Obispo Zamora. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay nagsisimulang sumikat. Ang mga sinag nito ay tumatagos sa madilim na ulap. Mayroong isang daan, kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang sabihin ang lahat, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, ang kanyang katotohanan. Ngunit paano? Paano siya magsalita kung ang lahat ay kontrolado ni Obispo Zamora? Paano niya mailalabas ang katotohanan sa isang kumbento na ngayon ay isang kulungan? Ang desisyon ni Suster Isabel ay parang isang apoy na nagliyab sa kanyang kaluluwa. Ang sakit sa kanyang katawan ay naroroon pa rin, ngunit ngayon ay mayroong mas matinding pagnanais na lumaban. Kailangan niyang magsalita. Ngunit paano? Ang mga guwardiya ni Obispo Zamora ay nasa bawat pintuan, bawat pasilyo. Ang mga madre ay takot, ang kumbento ay tahimik. Isang hapon, habang nag-aalaga si Suster Carmen sa kanya, may naisip si Suster Isabel. "Suster Carmen," bulong niya, ang kanyang boses ay mahina. "Si Padre Julian. Kailangan nating sabihin sa kanya. Siya lang ang makakatulong." Nagkatinginan si Suster Carmen at Madre Elena. Alam nilang mapanganib ito, ngunit wala silang ibang pagpipilian. "Pero paano?" tanong ni Suster Carmen. Ang lahat ng komunikasyon ay kontrolado ni Obispo Zamora. Isang ideya ang biglang sumagi sa isip ni Suster Isabel. "Ang lola ko po," sabi niya. "Nakatira siya sa bayan. Mahal niya po ako. Alam ko pong dadalaw siya sa akin anumang oras. Maaari po nating ipuslit ang isang mensahe." Nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Madre Elena. "Suster Amelia," aniya. "Alam mo ang lola ni Suster Isabel. Kailangan mong kausapin siya, kailangan nating makuha ang kanyang tulong."
Nanginginig si Suster Amelia, ngunit ang pagtingin ni Suster Isabel ay nagbigay sa kanya ng lakas. Gagawin ko po, Madre Elena. Matapos ang 2 araw ng pagpaplano at lihim na pagkilos, dumating ang pagkakataon, dumalaw ang lola ni Suster Isabel, isang matandang babae na may matibay na pananampalataya at pagmamahal sa kanyang apo. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, nagawa ni Suster Isabel na ipuslit ang isang maliit na papel sa kamay ng kanyang lola, isang maikling mensahe para kay Padre Julian na naglalaman ng pangalan ni Obispo Zamora, ang salitang Pharma Vita at ang pangalan ng dating ospital kung saan nagtrabaho si Suster Isabel. Isang pakiusap para sa tulong. Ang lola ni Suster Isabel na naramdaman ang bigat ng mensahe ay lihim na ipinasa ito kay Padre Julian. Nagkaroon ng lamig sa kanyang dibdib si Padre Julian nang mabasa niya ang mga salita. Ang kanyang mga hinala ay nagiging katotohanan. Agad siyang kumilos sa kabila ng kanyang mga natuklasan sa Pharma Vita at ang lumang kasunduan ni Zamora. Alam ni Padre Julian na hindi ito sapat. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya, kailangan niyang ipakita ang lahat sa publiko. Kaya lihim siyang nakipag-ugnayan sa isang kaibigang mamamahayag na dati niyang nakasama sa mga proyekto ng simbahan, si G. Andres Bautista. Andres, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Padre Julian sa telepono. Ang kanyang boses ay mahina. Mayroong isang malaking iskandalo sa simbahan at nanganganib ang buhay ng mga inosenteng madre. Sa simula, nag-aalangan si Andres. Ang paglaban sa isang obispo ay mapanganib, ngunit nang ibahagi ni Padre Julian ang mga detalye, ang mga pangalan, ang mga kumpanya at lalo na ang mga biktima, sumang-ayon si Andres. Nag-organisa si Andres ng isang lihim na press conference. Ngunit bago pa man ito magsimula, may natuklasan si Padre Julian. Mayroong mga mamamahayag na binayaran ni Obispo Zamora upang magtanong ng mga nakakalito at mapanirang puri na tanong upang sirain ang kredibilidad ng press conference. Isang huling pagsubok. Naisip ni Padre Julian ang lahat. Kailangan niya ng isang mamamahayag na tapat, isang taong hindi kayang bilhin ng pera. Nakita niya ang isang batang reporter mula sa isang maliit na lokal na pahayagan, Signang. Sofia de la Cruz, na mukhang puno ng pangarap at pag-asa. Lihim niya itong nilapitan at ibinahagi ang lahat. Ang araw ng huling hatol ay dumating. Ang kumbentong Santa Clara ay puno ng tao. Hindi lamang ang Vatican delegation, kundi pati na rin ang mga matataas na opisyal ng simbahan, mga kilalang personalidad, at siyempre, ang mga mamamahayag. Ang lahat ay naroroon para saksihan ang pagbagsak ng kumbentong Santa Clara at ang pagtitiwalag sa mga madre. Nakatayo si Obispo Zamora sa harap ng altar. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang nagsasalita siya tungkol sa pagbabalik ng kaayusan at paglilinis ng simbahan. Nasa rurok siya ng kanyang kapangyarihan. Akala niya tapos na ang lahat. At ngayon, sabi ni Obispo Zamora, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Irerekomenda ko na ilagay sa ilalim ng direktang pamamahala ng diocese ang kumbentong Santa Clara. Mula ngayon, ang lupain nito, ang mga ari-arian nito at ang mga natitira nitong miyembro ay nasa ilalim na ng aking responsibilidad. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pahayag, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa likuran. Hindi! Nagulantang ang lahat. Nagulantang si Obispo Zamora. Bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan at doon nakatayo si Madre Elena, katabi niya si Suster Carmen at sa pagitan nila si Suster Isabel. Mahina pa rin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng isang apoy na hindi kailanman nakita ni Obispo Zamora.
At sa likuran nila si Padre Julian kasama ang isang grupo ng mga mamamahayag at sa gitna nila si Gnang Sofia de la Cruz, ang batang reporter na may dalang kamera at mikropono. "Hindi ninyo pwedeng gawin iyan!" sigaw ni Madre Elena. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng lakas na nagmula sa kanyang galit at determinasyon. Ang kumbentong Santa Clara ay hindi isang lupain na pwede ninyong angkinin at ang aming mga madre ay hindi mga kasangkapan na pwede ninyong gamitin. Namilog ang mga mata ni Obispo Zamora. "Madre Elena, paano kayo nakalabas at sino ang mga kasama ninyo?" Lumapit si Padre Julian, hawak ang isang tumpok ng mga dokumento. "Ako po, Obispo, Padre Julian Reyes. At narito kami para ilabas ang katotohanan." "Katotohanan?" Tumawa si Obispo Zamora. "Wala kayong katotohanan. Ito ay isang paninira lamang." Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumakad si Sister Isabel. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ngunit ang kanyang kalooban ay matatag. Tumayo siya sa harap ng altar, sa harap ng lahat. "Obispo Zamora," sabi ni Sister Isabel, ang kanyang boses ay mahina sa simula ngunit unti-unting lumakas. "Alam ko po ang lahat. Ako po ang inyong biktima. Noon pa man sa San Benito Charity Hospital, nakita ko po kayo na nag-e-eksperimento sa mga pasyente. Nakita ko po kayo nakausap ang mga kinatawan ng Pharmavita at alam ko po kung paano ninyo ako tinakot at sinira ang aking buhay para lamang manahimik. Nagulantang ang lahat. Ang mga miyembro ng Vatican Delegation ay nagkatinginan, ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-take down notes. At ngayon, patuloy ni Sister Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nilason ninyo kami. Nilason ninyo ang aming mga madre sa pamamagitan ng herba fecunditas at synthetic hormones. Para lamang makuha ang lupain ng Santa Clara, para sa inyong kayamanan at kapangyarihan, ibinigay ni Padre Julian kay Gnang Sofia de la Cruz ang mga dokumento, ang mga resulta ng laboratorio, ang kontrata ng Pharmavita, ang mga ebidensya ng korupsyon ni Obispo Zamora. Agad itong ipinakita ni Gnang Sofia sa kanyang kamera at nagsimulang mag-report. "Ang lahat ng ito ay kasinungalingan," sigaw ni Obispo Zamora. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Huwag kayong maniwala sa kanila, mga sinungaling sila, mga erehe." Ngunit huli na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang mga salita ni Sister Isabel ay tumagos sa puso ng lahat. Ang pagtingin ng mga madre sa kanya, ang kanilang mga luha ng pag-asa. Biglang tumayo ang isang miyembro ng Vatican Delegation. "Obispo Zamora, ang mga akusasyong ito ay napakabigat. Kailangan nating imbestigahan ng mas malalim." Naging magulo ang buong bulwagan. Ang mga mamamahayag ay nagtakbuhan, kinukuha ang lahat ng impormasyon. Ang mga guwardiya ni Obispo Zamora ay sinubukang pigilan sila, ngunit huli na. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Obispo Zamora na tumakas. Lumakad siya ng mabilis, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, bumukas ito. Isang grupo ng mga pulis na lihim na tinawagan ni Padre Julian ang pumasok. "Obispo Leandro Zamora," sabi ng pinuno ng pulisya, "inaaresto ka namin sa kasong pagkalason, pandaraya at pagpapabaya sa tungkulin. Mayroon kang karapatan na manahimik. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo." Namilog ang mga mata ni Obispo Zamora. Hinawakan siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkapanalo, ngunit ngayon ay pinalitan ng matinding pagkatalo. Tumingin siya kay Madre Elena, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng galit. "Hindi pa tapos ito, Elena!" sigaw niya habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas.
Babalik ako, sisiguraduhin kong babalik ako. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawala sa gitna ng ingay ng mga mamamahayag at ang sigawan ng mga madre. Sa wakas, ang katotohanan ay nanalo. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damo. Ang pag-aresto kay Obispo Leandro Zamora sa mismong bakuran ng kumbentong Santa Clara ay naging pambansang iskandalo. Ang mga pahayagan, ang radyo at ang telebisyon ay walang tigil sa pagbabalita tungkol sa korupsyon at pagkalason. Ang pangalan ng Pharmavita, ang Herba Fecunditas at ang kwento ni Sister Isabel ay naging sentro ng mga usapan. Nakalipas ang ilang linggo at ang kumbentong Santa Clara ay dahan-dahang bumabalik sa dating anyo. Ngunit hindi na ito ang dating Santa Clara. Ang mga pader ay tila mayroong bagong kwento na ikinukubli, isang kwento ng labanan at tagumpay. Si Obispo Zamora ay humarap sa paglilitis. Ang kanyang mukha na dating puno ng kapangyarihan at pagmamataas ay ngayon ay nanlilisik sa galit at pagkatalo. Ang kanyang mga salita ng pagbabanta kay Madre Elena ay naging walang saysay. Ang mga ebidensya na inilatag ni na Padre Julian, ang mga resulta ng laboratorio, ang kasunduan sa Pharmavita at lalo na ang matapang na testimonya ni Sister Isabel ay naging napakalakas. Walang makakaila sa katotohanan. Nahatulan si Obispo Zamora. Ang kanyang pagbagsak ay kasing lakas ng kanyang pagtaas. Ang kanyang dating mga kaalyado ay lumayo sa kanya at ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at pagtataksil. Sa isang litrato sa pahayagan, nakita ni Madre Elena ang larawan ni Zamora sa loob ng kulungan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigo at pagkatalo. Wala na ang dating kinang sa kanyang mga mata. Ngayon, tanging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Sa loob ng kumbento, nagsimula ang proseso ng paggaling. Ang mga madre na biktima ng lason ay nakatanggap ng espesyal na pangangalagang medikal at emosyonal. Si Padre Julian, sa tulong ng mga pinagkakatiwalaang doktor, ay tiniyak na ang bawat madre ay may sapat na atensyon at gamot. Dahan-dahang nagpapagaling ang kanilang mga katawan at ang kanilang mga kaluluwa ay nagsisimulang humilom. Si Sister Isabel ang pinakamatindi ang pinagdaanan. Ang lason ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan, ngunit sa tulong ng mga doktor, ng mga madre at lalo na ni Madre Elena at Sister Carmen, dahan-dahan siyang bumalik sa lakas. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumiliit at ang mga palatandaan ng pagkalason ay nawawala na. Ngunit ang pinakamahalaga, ang kanyang puso ay nagsisimulang gumaling. Ang takot na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon ay unti-unting nawawala. Ang pagkakasala na kanyang dinala ay pinalitan ng isang bagong lakas. Ang lakas ng isang nakaligtas, ang lakas ng isang nagsalita para sa katotohanan. Isang hapon, sa hardin ng mga halamang gamot, nakita ni Madre Elena si Sister Isabel. Hindi na ito ang dating mahina at takot na madre. Ngayon, nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mukha ay may ngiti habang pinipitas ang mga sariwang damo. Ang kanyang mga mata ay buhay at mayroong isang bagong liwanag sa kanyang pagtingin. Madre Elena, bati ni Sister Isabel. Ang kanyang boses ay malinaw at matamis. Napakaayos na po ng hardin. Lumapit si Madre Elena, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Oo, anak ko, tulad mo, nagiging mas malakas at mas maganda. Umupo sila sa isang bangko. Alam ninyo po, Madre, sabi ni Sister Isabel. Akala ko, hindi na ako makakabangon. Akala ko, ang aking nakaraan ay magpapakulong sa akin habang buhay. Ngunit dahil po sa inyo, sa inyong pagmamahal, sa inyong pananampalataya, natuto po akong lumaban.
Hinawakan ni Madre Elena ang kamay ni Sister Isabel. Hindi ikaw ang lumaban para sa amin, anak ko. Ikaw ang nagbigay sa amin ng lakas. Ang iyong katapangan ang nagpalabas sa katotohanan. Isang linggo pagkatapos ng paglilitis, isang espesyal na misa ng pasasalamat ang idinaos sa kumbentong Santa Clara. Ang bulwagan na dating naging hukuman ay ngayon ay puno ng mga ngiti, ng mga pagdarasal at ng mga awit ng pag-asa. Naroroon ang mga miyembro ng Vatican Delegation na ngayon ay buong paggalang na tinitingnan si Madre Elena. Naroroon si Padre Julian, si Sister Carmen, si Sister Amelia at ang lahat ng mga madre. Nagsalita si Madre Elena sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ngunit matatag. Sa gitna ng pinakamadilim na panahon nang ang aming pananampalataya ay sinubok at ang aming pag-asa ay tila nawawala, pinili namin na kumapit sa katotohanan, sabi ni Madre Elena. Ang kanyang mga mata ay tiningnan ang bawat madre. Ang katotohanan ay isang ilaw na tumatagos sa pinakamalalim na dilim. At ang pagmamahal sa isa't isa ang siyang nagbibigay sa atin ng lakas upang lumaban. Tumingin siya kay Sister Isabel. Si Sister Isabel ay isang simbolo ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may tinig at ang tinig na iyon ay may kapangyarihan na baguhin ang mundo kahit gaano pa kaliit ito. Nagbigay din ng pahayag si Padre Julian na nagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan ng integridad sa loob ng simbahan at ang paglaban sa korupsyon. Ang kumbentong Santa Clara ay hindi lamang naibalik ang dangal nito. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa, isang kanlungan para sa mga biktima ng kawalan ng katarungan. Pagkatapos ng misa, naglakad si Madre Elena, Padre Julian at Sister Carmen sa bakuran. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga sinag nito ay nagbibigay ng gintong kulay sa mga lumang pader ng kumbento. Ang mga ibon ay umaawit at ang simoy ng hangin ay sariwa. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa inyo, Madre Elena, sabi ni Padre Julian. Ang kanyang mukha ay may ngiti. Hindi, Padre, sagot ni Madre Elena, dahil sa pananampalataya sa Diyos at sa pananampalataya sa isa't isa. Nagkatinginan sila at sa kanilang mga mata nakita nila ang pag-asa para sa isang bagong simula. Ang kumbentong Santa Clara de Maligaya ay muling naging isang lugar ng kapayapaan, ng pagmamahal at ng paggaling. Sa hardin ng mga halamang gamot, nakita si Sister Isabel na nakaupo, may dalang isang maliit na aklat. Hindi na ito ang lumang herbal na libro, kundi isang bagong journal. Nagsusulat siya, ang kanyang mukha ay may ngiti. Ang kanyang kwento ay hindi na isang kwento ng takot. Ito ay isang kwento ng tapang, ng pagbangon, ng paghilom. Ang kumbentong Santa Clara de Maligaya ay hindi lamang isang tuvien. Ito ay naging isang sentro para sa mga naghahanap ng paggaling at katarungan, isang buhay na patunay na kahit sa pinakamadilim na sulok, ang liwanag ng katotohanan at pananampalataya ay patuloy na magbibigay tanglaw. Ang puso't kaluluwa ay malaya na, bulong ni Sister Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sumisikat na araw sa pamamagitan ng katotohanan. At dito nagtatapos ang kwento ng kumbentong Santa Clara de Maligaya, isang kwento ng pananampalataya, pagsubok at ang nagwawaging liwanag ng katotohanan. Sa bawat pahina, sa bawat kabanata ng kwentong ito, kasama ko kayo, mahal kong tagapakinig, sa paglalakbay ng pag-asa at paglaban. Buong puso akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa bawat sandali ng inyong pagtutok at sa pagpayag ninyong makiramdam sa bawat emosyong inihandog ng ating mga karakter. Mula sa simula ng misteryo hanggang sa huling tagumpay ng katarungan, ang inyong presensya ang nagbigay buhay sa bawat salita.
Ang pagsulat ng Ang Lihim na Buntis sa loob ng kumbentong Santa Clara ay hindi lamang isang simpleng paghabi ng mga salita. Ito ay isang paglalakbay sa kaibuturan ng pananampalataya, ng pagmamahal at ng tapang na kumapit sa katotohanan sa gitna ng matinding dilim. Naging saksi tayo sa pagbagsak ng kapangyarihan na ginamit sa kasamaan at sa pagbangon ng mga inosenteng kaluluwa na handang lumaban para sa kanilang karapatan at dangal. Umaasa akong ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso na ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa katapatan, pagmamahal at sa walang hanggang kapangyarihan ng katarungan. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon na manindigan para sa kung ano ang tama na maniwala sa muling pagbangon. Pagkatapos ng bawat pagbagsak at laging umasa sa liwanag na laging naroon pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Sana ay marami kayong napulot na aral mula sa buhay ni na Madre Elena, Suster Isabel, Padre Julian at Suster Carmen. Hinihimok ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumimo sa inyong puso? Anong mensahe ang nanatili sa inyong isipan? Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa isa na namang kwento ng pag-ibig at misteryo. Tadhana at Misteryo.